Why po? Because worship is a natural response to God's goodness. When you remember His goodness, your worship becomes automatic. Diba? Automatic na yun eh. Hindi mo na kailangan pilitin mag-worship, diba mga kapatid, magpasalamat. Kapag naaalala mo ang kabutihan ng Lord, hindi mo mapipili lang magpasalamat. Kung nasan ka man ngayon, diba? Ano man nalalagyan mo ngayon, Lord, thank you. Well, if God is good, and He is, then why does evil exist? Mga kapatid, ito nang naging ba yun? God is good all the time. Pero paano pag nasa, kung mabuti ang Diyos, is totoo po yun, bakit may kasamaan? Paano kung dumaranas ka ng paghihirap? Paano kung baon ka sa utang? God is good pa rin ba? Paano kung namatayan ka ng kaibigan, ng mahal mo sa buhay? God is good pa rin ba? Paano kung may health crisis ka? God is good pa rin. Paano kung hiniwalayan ka ng boyfriend mo o girlfriend mo na which is hindi mo man deserve? God is good pa rin? Bakit may pagduro sa mga kapatid? Why does suffering still happen? That's the first thing that we must understand, mga kapatid. Una, pinapayagan ng Diyos ang pagdurusa, pero hindi siya ang sanhi nito. God allows suffering, but He doesn't cause it. Hindi siya ang umibigay nito, mga kapatid. Just because God permits something, doesn't mean He caused it. Hindi dahil pinahintulutan ng Lord, siya na yung gumawa nito, mga kapatid. Siya ang may akda ng kasamaan. Hindi siya ang may akda ng kasamaan. God is not the root of or the author of evil. Ulitin ko po. God is not the root of evil. Hindi siya may akda ng kasamaan, pero siya ang may akda ng kalayaan ng freedom natin. He is the author of our freedom. And the freedom opens the door to choice.